Hindi pwedeng basta-basta ka nalang gagawa ng mga video dito sabay upload na hindi mo alam yung mga patakaran sa YouTube. May mga YouTuber na kumita na ng malaki, may 10k pataas na subscribers, and then one day bigla na lang boom, nawala na lang lahat. Dahil ito sa isang pagkakamali na hindi nila alam, bawal pala sa YouTube. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. Kung gumagawa ka ng mga content ngayon sa YouTube, lalo na yung mga faceless, tutorials, affiliate, educational, kailangan mong malaman to. Dahil ngayong 2026, hindi lang views yung kalaban natin dito. Kalaban din natin ang community guidelines na kayang pumatay ng channel mo anytime. Okay, now let's talk about dito sa part na hindi mo nakikita pero pinapanood ka. Yes, akala mo safe ka dahil walang nagre-report sa'yo, walang nagre-report sa channel mo. Hindi ka pa rin safe. Alam nyo ba na si YouTube mismo, pinapanood niya tayo? Isipin mo na lang AI plus mismong system ni YouTube. Chine-check nila, number one, kung paulit-ulit yung mga content natin, kung misleading ka ba, o may nilabag ka na rules. At ang masakit sa lahat guys, may mga pagkakataon na hindi sila nagbibigay ng warning. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Minsan, biglang terminated na kaagad yung channel mo. Kaya may mga creator na bigla na lang nagugulat ngayon. Bakit ganun? Ba't bigla naman akong naban? Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam na may mali na pala silang ginawa. Okay, para sa mga baguhan, yung mga hindi pa nakakaalam, ito yung kadalasang mga mali. Na akala mo safe, akala mo tama, at patuloy mong ginagawa hanggang ngayon. Okay, iisa-isahin ko na para mabilis tayo. Number one, sensitive content. Pasok dito yung mga nudity or sexual content. Pangalawa, yung mga graphic violence. Ano may nakikita sa video ng mga sobrang mga dugo, bloods, mga patayan. Pangatlo, shocking or disturbing videos. Kaya mga ma'am sir, ngayong 2026, kailangan talaga doble ingat, tripleng ingat talaga yung gawin natin. Hindi porket educational yung niche mo. Kung may mga included na ganitong mga parts sa video natin, sa content natin, possible ma-detect yan ng AI. Sa mga nakita kong mga gumawa ng videos, no, dahil nagkaroon sila ng violation at nag-appeal sila. So far, wala pa akong nakikita na na-approve or in-approve yung kanilang appeal. Kahit educational pa yung niche natin, dapat may limit pa din, dapat may context pa din. Okay, pangalawa, sa mga ipinagbabawal sa patakaran dito sa YT, hate speech at harassment. Ano-ano yung mga yun? So, pasok dito yung pananakot, panlalait, bullying, ano pa yung mga about mga racist o may mga discrimination content, pasok ko yun dito. And then, meron kang tina-target na, alam mo yung mga specific group or people ka na tina-target. So, isa rin yun na po pwedeng ma-imbestigahan or ma-review yung ating video and possible ma-detect. Pasok dito sa tinatawag na sa hate speech at harassment. Alright mga ma'am sir, hindi pala basta-basta no kapag gagawa tayo ng video. So, ang dami nating dapat na i-consider. Unang-una yung pananalita natin. The way we explain, no, the way we make the video, yung mga words natin. So, we need to pay attention doon sa whole content na ginagawa natin. Pangatlo guys, ito naman yung tinatawag na dangerous acts. Dito sa pangatlo na to guys, na community guidelines na to. Pasok dito yung mga pagpaprank na sobrang delikado. So pasok yan dito sa dangerous acts. Ano pa? Yung mga paggawa ng mga challenge video na yan, yung mga challenges na yan, na pwedeng ikapahamak ng tao. Yung mga tutorial videos na involve yung mga illegal activities. So ano yun yung mga scam activities, yung mga scam platforms, yung mga online scam na yan. So, bawal na bawal yan dito sa YouTube. Sobrang bilis na lang yan ma-detect ngayon, guys. Yun, kaya pay attention tayo sa mga ginagawa nating content. For example, gumawa ka ng tutorial na, kasi nga, marunong ka mang-hack ng mga account, gumawa ka ng tutorial na how to hack accounts. No? Halimbawa, how to hack FB accounts. So, bawal na bawal yun, guys, kasi tinuturo mo yung mga illegal activities na yan dito sa YouTube. So, pwedeng hindi ka na magkaroon ng warning dyan, pwedeng terminated ka agad yung account mo. Napaka community guidelines na to guys. So, pwedeng hindi ka na ma-warningan dito, bigla na lang mawala yung channel mo. Guys, kaya sa mga gumagawa ng mga tutorial video, so, hindi porket
tutorial na yung niche mo, i-save ka na. Hindi. Kailangan pa rin is mag-pay attention tayo sa klase ng subject na gagawa natin ng tutorial or educational content man yan. So, kung pasok siya sa mga illegal activities, no, dito sa mga nabanggit ko kanina, pwede pa rin magkaroon ng strike yung iyong channel. And kung malala-lala, so depende yan sa level ng ng violation natin. Kung malala-lala, yung iba kasi na nakakatanggap nitong violation na to is wala nang warning. Biglang terminated na kaagad yung kanilang channel. Okay, pang-apat po na ibinagbabawal or pang-apat na community guidelines dito sa YouTube na kailangan ay iwasan natin, spam or misleading content. Dito na pumapasok yung mga fake giveaways na yan. So, meron tayong mga nakikita niyan. I know yung mga dati-dati na matatagal na dito. Merong mga napapanood na may mga ganyang content. Yung mga fake giveaways and yung mga clickbait na hindi totoo, hindi naman binibigay talaga yung reward. Pasok din pala dito yung tinatawag ng mga reuse content na walang value. So, pwede siyang ma-spam or misleading content. Ano pa po? So, pasok din sa spam, pwede ka rin ma-spam or magkaroon ng ganitong violation. Kung ginagawa mo to, ano yon? Bots or fake engagement sa subscribers, sa watch hours, sa views, and etc. Ang lima po, misinformation. Una na dito yung mga mahigpit si YouTube when it comes sa mga health videos na mga more on misinformation, walang basihan. So ano pa? Mga fake news. And also guys, ito kapag when it comes sa mga politics or election related na puro kasinungalingan, walang basihan. Ayan, wala tayong basihan. Guys, mahigpit din si YouTube when it comes sa politics, no? Or even sa when it comes kapag mabanggit yung about sa election related. Alright, ano pa? So, pang-anim is yung content or yung video na about sa child safety. Ano yun? So, una na dyan yung exploitation ng mga minors. Ano pa? Mga inappropriate content about kids, involving kids. So, kailangan maingat tayo dyan, guys. No? Lalo na kung about sa mga bata. So, if ever kailangan maglagay tayo ng disclaimer, i-explain natin. I-explain natin ng maayos kung para saan yung video. Ang madalas mga ma'am sir, dito sa pang-anim na to itong violation na to, with regards sa child safety, akala nyo basta-basta lang to, ito yung pinakamabigat sa lahat. Nakaseryoso na kapag involved na yung mga minors, yung mga kids, no? Kapag na-detect yan na, teka, may na-violate ka dito, tapos with regards pa sa mga minors or including yung mga kids, madalas guys, madalas talaga is walang warning. Walang warning. So, pero hindi ko nila lahat. Madalas kasi na nakikita kong mga video na nagkakaroon ng ganyang violation is terminated kaagad yung kanilang channel. So, wala nang palugit, wala nang warning pa. Biglang burado na agad. So, panghuli, ito yung pinaka-common, yung mga copyright issue na yan. So, sa copyright issue, guys, kapag pag nagkaroon tayo ng copyright, so, hindi pa naman yan totally talaga na, alam mo yun, sobrang lala na. Pero, kapag sinabi mong copyright strike, o dyan ka nakabahan. Kasi kapag nakatatlo ka niyan, so, terminate na po yung iyong channel. So guys, yung sa mga nabanggit natin na to, na mga violation, no? So kadalasan, ano ba yung mangyayari kapag may na-violate ka sa mga to? So ayan, yung iba kanina, ayan, nabanggit ko na kung ano yung mga possible na mangyari. Pero madalas, itong mga bagay nito yung nangyayari. Number one, kapag monetize ka na, demonetization yung mangyayari sa channel mo. Mawawala yung monetization mo. Ayan, kadalasan naman is nagbibigay ng warning. So, ayan, katulad sa akin yung nangyari sa akin, nagkaroon ako ng warning. And then, after ng warning, for example, nagkaroon ka ng warning. So, hindi ka pa agad-agad or hindi pa agad-agad is mawawala yung channel mo. Pero kapag nakatatlong strike ka, no, after ng warning mo, nakatatlong strike ka, terminated na po. And ayun nga, nabanggit ko sa inyo, demonetization and video removal. So, kahit sabihin mo pang million-million yung views mo ng video na yan, kahit sabihin mo 10 million views pa yan, kapag ka nagkaroon ng strike yan, so usa si YouTube na yung magbubura niyan. Alright mga ma'am sir, ginawa ko tong video na to, no, para paalala na rin, warning na rin. Ang dami kasi ngayong mga baguhan. So paano kung nasabing maraming baguhan? Ang daming mga ano ngayon, mga
bagong subscribers tayo na mga kapapasok lang sa YouTube at gustong gusto ring magsimula na as a content creator. Ayan, sana mapanood nyo yung video na to na bago tayo gumawa ng mga videos, ayan, bago tayo mag-upload ng napakaraming videos. Aralin natin isa-isa, no? Pag-aralan natin itong mga community guidelines dito sa YouTube. Itong mga patakaran na to na kailangan talaga is malinaw sa atin, clear sa atin kung ano yung mga bawal at hindi mo dapat gawin. Yung mga hindi mo dapat gawing video at i-upload dito sa platform na to. So, ayan mga mamshers, sana nakatulong sa inyo yung video na to, lalong-lalo na sa mga baguhan. So, hindi ito para sa mga dati na matatagal na. So napaka-importante nito, lalong-lalo na sa mga baguhan, kakapasok pa lang dito. So, baka kasi upload kayo ng upload, nagsayang na kayo ng oras ninyo, ng effort ninyo, nag-edit kayo. Hindi nyo alam, yung ini-edit ninyong video, yung pinag-aaksayan ninyo ng oras, no, is mahigpit pala na ipinagbabawal dito sa YouTube. So, sayang effort, sayang time. Kaya importante, bago tayo gumawa or magseryoso sa paggawa ng mga content, isa rin to sa i-review natin, no, aralin natin pa konti-konti yung mga community guidelines dito sa YouTube. So, and lang guys, if you think na helpful, nakatulong sa inyo, nagustuhan ninyo, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And by the way guys, before I end, shout out muna sa mga members ng aking channel. Ayan, thank you so much po sa mga naging part or na mga nagpa-member sa atin this month of March. Ayan, matatapos na yung buwan na to. Ayan, gusto ko muna magpasalamat sa mga members natin. Ayan guys, I hope magkakasama pa tayo sa mga susunod na buwan guys. And ayun lang sa mga loyal subscribers din natin, sa mga bagong subscribers natin, sa mga loyal supporters, viewers natin na laging nandyan sa comment section. Ayan, thank you so much guys sa suporta ninyo. Ayan, I wish lahat tayo ay sumakses dito sa YT. So ayun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!